Paalala ko lamang dahil malakas na yung high pressure area kapag November, may tendency na tumaas yung chance na mag-landfall na mga bagyong mabubuo dito sa area of responsibility. Pero may chance pa rin na mag-recurve, for example mag-landfall siya, then mag-recurve patungong extreme northern Luzon or northern Luzon. With this scenario, patuloy natin babantayan dahil meron tayong mabubuong moisture na inaasahan natin within next week kung ito ay matutuloy based din sa mga nakita nating weather models tulad ng ECMWF and GFS. Yung scenario na ito ay katulad noong nakaraang bagyo. Naalala nyo na ito na yung 10 years na decade mula nung naglandfall ang super typhoon Yolanda na hindi natin malilimutan, especially sa Visayas. Ganun yung track na pinapakita ng potential na bagyong babantayan natin. Pero wag muna tayong kabahan dahil maaaring magbago pa ang weather readings. Yan po muna ating latest. Mag-ingat po kayo and God bless.